Ayan, nandito rin po tayo sa isang leader natin ng F2N at the same time, the first Spartan in F2N. Wow! Ito po yung kanyang sasakyan. Alright, ito po yung pan-third car niya dito sa F2N. Yan. So, i-interviewin po natin. Sino ba ang tao sa loob? Efraim Banga, Yes! Director and first Spartan awardee of F2N Marketing. Yon. So, coach, pasok ako dyan, ha? Interviewin na natin. Tara na! Yan. Tara. Kapin natin. Coach! Yan. Nandito tayo ngayon. Pinaunlakan tayo ni Coach Efraim. So, Coach Efraim, para ito sa ating mga bagong distributor na nagsisimula. Kasi syempre alam naman natin na talagang yung iba naghahanap ng tip yan kung paano ba maging successful dito sa F2N. So bago natin na pag-usapan kung paano ka naging successful dito, sino ba si Coach Efraim dati bago pumasok dito sa F2N? Well, siguro sir, umpisahan ko nung bata ko. Yes, Kasi okay. para sa kalamanan lahat, isa po akong tipo ng tao na mabibilang sa tinatawag na introvert. Okay. So, ito yung mga tahimik na tao na sobrang tahimik na halos hindi nagsasalita pag hindi kakausapin. Okay. So, nung nag-aaral ako, so isang way para ma-express ko yung sarili ko, mapansin ako ng mga tao, is talaga nag-aaral ako na mabuti. So, naging kabilang ako sa honorable mention, naging top 10 sa school namin. Then, scholar din ako nung time na nag-aaral ako ng college. Pero habang tumatagal, nung time na nakahanap na ako ng first job ko, napansin ko na yung mga pinag-aralan ko dati, parang hindi ko na-apply naman sa totoong buhay. Kasi nagko-commute pa rin ako. Yung mga nauna sa akin, ganun din, nagko-commute. Wala sariling bahay, nangungupahan. Kadalasan nangungutang din. So sabi ko, ito ba talagang ginagawa kong trabaho? Ito ba talaga yung magpapatubad sa pangarap ko? Until na na-invite din ako sa ganitong klaseng industriya. Pero dahil bata-bata pa ako, nung close-minded ako before Okay. So, nireject ko yung nag-invite sa akin. Until na natapos yung kontrata ko sa trabaho ko, dahil walang income, nag-buy and sell muna ako. So, kumbaga, sumasideline ka. Sumasideline ako. Sumasideline, oo. So that time kasi yung sinasahod ko na ano rin sa mga gastusin sa bahay. Mahirap kasi pag ikaw ang provider, guys. Oo. Talagang maski anong ipon mo, talagang mabubunot mo yan Wala kang choice hanggang sa maubos. So kailangan ko talagang rumakit na buy and sell, mga laptop, hindi naman yung pa isa-isa, dala-dalawa. Masaya na akong kumita ako ng mga 1,500, 2,000 isang linggo. Pero grabe, very seldom lang yon. So until na nauubusan na talaga ako, nag-try akong mag-apply sa mga call center. Okay. Kasi ibig sabihin, nag-call center ka rin, Coach? Nag-apply sir Oo, dahil nag-apply, alright. So, yung former job ko kasi is casual, meaning hindi siya permanent. So, nung time na nawala ako doon, nag-try ako mag-apply sa call center. So, grabe yun, 10 call centers yun sa Cubao, sa may SM North, dito sa may Centris, lahat ng pwedeng puntahan dito sa Metro Manila. And good news, lahat yun, kailangan na experience, kaya hindi nila ako tinanggap. Yun, so kumbaga, ang bigat, ang bigat pala, kailangan pa rin talaga ng experience. So, sa kabila ng mga pinagdaanan mo na yun, Coach, yun na bago ka nakarating sa F2N, ano ba yung why, yung talagang deepest why mo, bakit mo ginawa si F2N at bakit ka naging successful dito kay F2N? Siguro ang deepest why ko that time is number one siguro magulang alam mo yung iba kasi yung case medyo tumatanda na talaga yung makikita mo na sa itsura. So pangalawa yung lupa rin namin, although nakapangalan sa akin, inuunti-unti ko pang hulugan. That time talaga wala na akong panghulog. Tapos yung bahay namin na bubong na medyo butas na talaga, hindi ko na mapagawa. So yun yung naging motivation ko sa pang-araw-araw. Kasi guys, hindi pa ako pamilyado, pero
hindi pa ako pamilyado pero nakikita ko na yung hirap ng buhay. Natatakot na ako eh. Alam mo yung biglang emergency, wala kang bubunutin, emergency fund. So, andito sa buhay ko talaga, yun talaga, yung parents talaga. Oo, sa magulang. At the same time, no, yung hirap, no? Yung wala kang binubunot kasi, baga talagang kahirapan yan. And then, Coach, so Coach, bakit naman ba't F2N yung nakita mo para abutin yung pangarap mo dito? Actually sir, ilang beses na rin ako na-invite sa ganitong klase ng kumpanya. Nag-join ka rin, Coach? Actually sir, nag-join talaga ako. Oo, oo. Kasi maganda naman talaga eh. Maganda yung motivation nila, maganda yung sistema. Ang problema nga lang, yung mga sinalihan ko, hindi tamang kumpanya. Alright. Hindi tamang produkto. Kumbaga na-hype lang ako that time. Dahil bago pa, bagito. Oo. So eventually, hindi lang isa, dalawa, hindi lang tatlo. Lahat po yun nagsara. So, ano yun? Grabe, no? Grabe. So, ibig sabihin pala, Coach, kailangan maging wise tayo. Maging wise. Oo, maging wise tayo sa pagpili. So, ano yung nakita mo kay F2N, Coach? Well, ang nakita ko talaga sa F2N, unang-una ko tinitingnan nung natuto na ako that time, is yung mga may-ari, yung motibo nila, at the same time, yung credential, background nila. Ang nakita ko kasi sa F2N, sir, alam mo yung first video marketing nila, buong family nila. Talagang doon sila yung mga nagpo-promote. So sabi ko, grabe to, talagang walang tinatago to, talagang maganda yung motibo. Pangalawa is yung produkto talaga. So kumbaga magninegosyo ako, dapat ang produkto unique, walang katulad, at talagang quality and effective. So bago ako pumasok dito, ang dami ng testimonials na nakita. Then syempre pangatlo, kaya tayo magninegosyo, yung compensation plan. Yes. So very stable but very profitable ang marketing plan ng F2N Marketing. Kaya syempre ako dati may commute din ako, high school ako, best in math. So nag-try din ako mag-commute, mag-simulate. Talaga hindi mo mapapabagsak sir ang F2N Marketing. Correct. Ayun, ganda. Oo. So Coach, nung nagsisimula ka rito, ano yung mga masasabi natin na mga pinagdaanan mo na talagang hirap? Okay, bago ka nakarating sa tagumpay, ano yung mga nakita mong para at least yung mga nanonood natin, baka some of them na-experience nila yon. So ikaw, ano yung mga hirap na pinagdaanan mo? Siguro sir sa akin nung nag-start ako na timingan na yun yung down moments ko. Sabihin, wala rin akong pera panggalaw. Kumbaga, nagawan ko lang paraan paano maka-join. Pati pa masahe, problema, no? Masahe. Siguro ang pinaka-challenging doon, sir, yung mag-offer ka ng opportunity pero ikaw nagko-commute ka, nag-offer ka ng yayaman ka dito pero ang laman ng pera mo wala pa 500 piso. Pero ang tanging baon ko lang doon, sir, yung tiwala ko talaga sa company. Oo. Saka yung pangarap mo, no? Pangalawa sa pangarap ko, pangatlo sa sarili ko. Alright. Kasi meron lang nauna sa akin naging successful sa F2N Marketing. Sabi ko, yun na lang tinitingnan ko. Lahat na nangyayari sa akin, pinapaganda lang niya ang story ng success story ko sa F2N Marketing. Yun. Coach, syempre nakasakay ako ngayon, napakabango, no? At napakagandang Hilux mo. Ano yung naging first car mo, Coach? Motor ba to, sasakyan o ano? Actually sir, nakakatuwa kasi hindi actually yun eh. Nakuha ko, ang una kong achievement, yung lisensya. Okay. Kasi sa talambuhay ko, wala pa ako sa F2, hindi ko naiisip na magka-driver's license. Unang-una, mahal eh. Oo. Imagine mo, magkano lang ha, pero that time, mahal na ako sa ganung halaga, no? Kumbaga, lisensya. oo. Pangalawa, hindi rin ako marunong mag-drive. So yun yung mga ano. Pero dahil hindi ako marunong mag-drive sir, kasi natatakot akong hiram, baka mabangga ako, wala rin akong pambayad. Correct. So dahil sa F2N Marketing, may pera na ako, nakakuha ko lisensya. Dahil sobrang blessings, bumili na ako ng motor. Oo. Honda Click 150. Nauna pala, bago pa yung NMAX, may 150 ka. Okay. O, tapos? Ito yung sinasabi ko kanina, guys. Hindi ako marunong magmotor, wala akong experience sa pag-driving. Paglabas ko ng gate namin, yung gas accelerator niya, bigla akong napindot.
sumemplang ako. Wow, grabe. Yun yung sinasabi ko, good news, buti na lang sa akin yun na yung motor. Oo. Okay, so doon nag-start, then nung natuto ko, bumili ako ng NMAX, NMAX. Okay. brand new, then nung natuto ko, medyo nababagalan ako, XMAX naman. XMAX naman. Actually, ano lang yun, wala pang isang taon yung mga yun, no, coach, no? One lang ang pagitan. Oo, right. Pass po yun. Oo. So, nung nag-start na tag-ulan, sabi ko, hindi pwede to. Paano ako makakapunta sa mga client ko? Paano ako makakapag-deliver kung lagi umuulan? Okay. So, doon na pumasok yung 4 wheels. Ang Yes. first car ko dito is Toyota Vios. Mhm. Yan, so, second hand yun. Oo. 2000. Baga, pagpapraktisan. Pagpapraktisan lang. Sabi nga, sa ganitong negosyo, your first car is your worst car. Yes. Yes, no. So, So, ano yun? Top of the line ng BIOS. ng Vios. Oo. Mas kong binili. Then, nung nalitan na ako, natuto na ako, sabi nung founder ng F2N, bagay sa akin ng SUV, bumili agad ako ulit ng Toyota Fortuner. Wow, oh, nakasakay din ako doon, coach, no? Yan. So actually, parang bagong-bago pa, tapos naisipan mo na naman kumuha ng panibago, no? Ano naman yung nag-trigger sa'yo, coach? But ito yung kinuha mo naman, Hilux. Actually, ito talaga yung nakikita ko sa kalsada ng dream car kung masasabi ko. Wow. Kumbaga, talagang may proseso talaga hindi agad-agad ibibigay sa'yo. Pero eventually, nakuha ko na rin yung pangarap kong sasakyan. Yon, alam mo, coach, nakakatuwa, ano? Para sa lahat ng makakapanood nito, siguro kung yung iba papalit-palit ng cellphone, hindi naman sa pagmamayabang. Si Coach Efrain, grabe. Kung magpalit ng sasakyan, So, Coach, kala mo cellphone. Siyempre, para sa mga makakapanood nito, ano yung naging greatest motivation mo para magtagumpay dito kay F2N? Siguro. Actually, sir, di alam ng pamilya ko to, ha? Oo. So, kumbaga yung journey ko sa network marketing, hindi ko makakalimutan yung gutom na gutom talaga ako. Oo. Ay, wala akong pambili ng pagkain. Talagang sumimple ako sa food court kasi maraming mga tira-tira doon. Oo. So talagang kinain ko yon, lakas loob lang talaga kasi ang hirap nahihilo na ako that time. Pamasahe ko kulang din. So Wala pa. yun talaga, sabi ko, hindi pwedeng mangyari sa akin to habang buhay. Kumbaga gagawin ko lahat para matupad yung pangarap ko. Maski anong nasusurvive ko nga ito ano ba yung kakausap lang ako ng tao, i-ready ko, kakausap na lang ulit ako ng tao. So yun talaga yung pinaka So, kumbaga, coach, no pain, no gain. no gain talaga, no? Talagang, so ngayon, imagine, no? Sa mga kwento at experiences na Coach Efrain, talagang touching talaga, no? Ang maganda nito, binata, pero nagawang mag-focus dun sa pangarap niya. So, tignan ko nga, coach, yung laman ng, Ayan, so, wow, quote niya. Pati silip nga ko sa harap lang, pakita gilid niya kung ano ba itsura ng quote ng isang director ng F2N. Wow. At naniniwala ko maraming ma-excite, maraming ma-motivate, ma-inspire sa lahat ng sinabi mo ngayon. Coach, last word! guys, I am Efrain Banga, from nobody to somebody. Kaya kung nagawa ko, naniniwala ko, magagawa mo rin. Okay, dahil sa F2N Marketing, your opportunity is our priority. Yes! Thank you, thank you, thank you, thank you!